Hello, magandang hapon. Tama, magandang hapon sa inyong lahat. So kahapon 'no, may pasabog. Si si Zaldico, kilala naman natin si Zaldico 'no, ay kumanta. So magre-react tayo sa sinabi ni Zaldico. 5 minutes lang naman 'to, eh. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of." So ayun dito 'no, si Martin Romualdez yung kausap niya. As instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. As instructed by the President, so meaning si BBM daw yung nag-utos. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw,
Tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Well, no, magiging patas naman ako. Kahit magalit kayo sa akin. Hindi kasi ito, may sinasabi siya mga resibo daw eh. 'Di ba resibo? So, ito ba yon yung tinutukoy? Wait lang ha, papakita. Ito ba yon? Yan. Narito po lista ng proyekto na inutos. Hindi, dito sa mga listahan na to, yes, pwede naman natin i-verify kung totoo ito, di ba? Pero, asan dyan ang patunay na si BBM ang nag-ano dyan? Ang ang nag-utos dyan, ay insert yan. Unang-una, di ba, yung insertion naman kasi, hindi naman daw illegal yon, di ba? As long as na itong mga project na ito ay natutupad naman, 'di ba? So may patutunguhan naman yung pera kung itong mga tinutukoy mo na to ay in-insert, dapat magawa ito. So wala namang problema ito eh. Kung halimbawa in-insert to, tapos hindi yung ang nagiging problem kasi nasaan na itong mga in-insert na to, may pinatunguhan ba? Yun kasi yung tanong. 'Di ba? Now, sige, let's say, sabihin natin, maanomalya itong mga to, no? Maanomalya to. Yung mga ni Zaldico. O, totoo, no? May pinakita siyang patunay na, actually, ito na nga lang, lang to eh, Excel file lang to eh. Pero let's say, sabihin na natin, verified itong mga to. Ang tanong kasi dito, asan dito yung nagsasabi na ito ay inutos ni BBM. Yun kasi yung kasi yung link dun eh. Ang sinasabi kasi ni Saldico, kasi tandaan nyo, si Saldico kasi, syempre ililigtas niya ang sarili niya. 'Di ba? Hindi ako pro BBM. Mamaya titirahin ko din yung yung kabila, 'di ba? Hindi mamaya titirahin ko din naman yung mga kasi parang ang nangyayari, ito feeling ko lang ha. Feeling ko lang may kinalaman dito ang kaaway ni BBM eh. Kung sino man 'yon, bahala na kayo sino ba ang kabangayan lagi ni BBM. Kasi parang Oo no, nagsalita si dapat ba magdiwang na agad ang mga DDS, ang mga dahil kinanta siya ni Zaldico. Hindi naman magi-stand ito eh. Kailangan magbigay ka pa rin ng ebidensya diyan sa sinabi mo. At yung hinahanap na ebidensya doon, yung talagang let's say halimbawa kahit nga 'di ba illegal ang wiretapping, kahit nga man lang wiretapping eh. Na nag-uusap kayo ni BBM, 'di ba? Basta hindi AI ha. Yun kasi mahirap ngayon eh. Yung AI na rin eh, no? Basta hindi AI, yung talagang halimbawa galing sa yung source may papakita mo yung raw file ng camera na na-videohan kayo na yan ang pinag-uusapan nyo, 'di ba? Kahit wiretapping, let's say, ang wiretapping kasi hindi pwedeng gawing ebidensya yun eh. Fruit of poisonous tree. Pero kahit man lang sana yun. Kahit man lang sana yun na mailalabas mo or basta documents na talagang galing Malacanang na inuutos sa'yo yan, basta mapapatunayan mo or conversation man lang ng Viber nyo or Messenger na gano'n. Kasi syempre kahit ako, kaya ko mag-akusa eh. Actually ngayon, let's say mag-aakusa ako na inutos ni Sara Duterte yan. Nasabihin niya yan. Madali magsalita ng gano'n. Asan yung ebidensya na inutos nga ni Sara? Di ba min? Tandaan nyo ito ay nasusukol na. Siyempre, magsasalita ito. Alam niya kasi na
ang nagpapaimbestiga ngayon ay presidente, ang the best way makaligtas ay ituro mo ang presidente. 'Di ba? At ang magbe-benefit pag tinuro ang presidente sino? Siyempre mga kaaway ni ano. Yun ay analysis ko lang naman. Kasi hindi siya convincing eh. Nagpakita siya ng ano, neto. O ano yan? Oo, totoong insertions itong mga to. Pero asan dito nagpapatunay na inutos ni BBM yan? 'Di ba? Yung mga ano, yung mga kaya ito yung sinasabi ko, wag tayong papanig kahit kanino. 'Di ba? Pumanig tayo doon sa totoo. Tanggalin na natin yung kulay natin sa katawan. 'Di ba? Lahat 'yan, maniwala kayo sa akin, lahat 'yan. Kay part ng DDS 'yan or BBM, kahit dilaw pa yan, kakamping pa yan, pwedeng may kasama sa mga yan. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, itong kakamping, mga santo ito. Mga DDS santo ito. Bibi, hindi. Lahat yan, may anay lahat yan. Alam mo, ang gawain lang ng kulay na yan, pag-divide din lang tayo mga Pilipino eh. Sa Pilipinas kayo maging loyal. Huwag sa mga kulay-kulay na yan. Diba? Iniisip ko, ako bilang nag-iisip ako, no? Yun nga, katulad nun, ano, wala naman akong patunay. Feeling ko kaaway niya yung nag-utos dyan. Sino ba bang kaaway niyan? Let's say si Sara Duterte. Tinatanong ko ha, pwede? Pwede ha, hindi ko sinasabing yun, pero pwede. Now, dito naman tayo sa kabila, no? Magiging fair naman ako. Dito sa kabila, dun sa, ano, pinakuha yung ledger eh. Pinakuha yung ledger kung sino yung mga kasabwat ito. Nabuisit ako dito kay Riza Hontiveros dito. Panoorin natin. Naku, DZMM to, channel 2. Medyo ano ko eh, talamak ang channel to sa copyright. Mrs. Diskaya, may nakuha po ba kayo doon sa inyong files? So, anong nangyari kasi dito, may sinasabi ledger, ano, pinauwi yata sila para kunin yung listahan na yun. Then, bumalik sila. Your Honor, kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang, ano po, ang hearing. So, ito lang po, mga ilang piraso lang ilan? po. Mga ano lang po, 2 USEC, parang 6 yatang... Pakibasa mo nga kong. yung ledger. Opo. Bago mo i-submit sa amin, pakibasa mo lang for the record. Your Honor, okay lang po ba? Kasi baka po panhilingin na lang po namin sa executive session po kasi para po sa kaligtasan po namin. At pangalawa po, hindi pa po kami Curly, ng WPP po. pinangalanan mo lahat yung 70 na congressmen. O nga naman, ano. Pangalan po, pwede po. Pangalan lang po. Anong diferensya kung papakita mo yung pruweba? Hindi ba parang maniniwala kami dahil meron kang pruweba dyan? Kasi kung sinabi mo lang mga pangalan, wala ka namang backup document, hindi kami maniniwala basta-basta. So bakit kailangan ng executive session? Binanggit mo na nga yung mga pangalan. Ano pang kinatatakot? Mas nakakatakot yung nagbanggit ka ng pangalan, wala ka namang pruweba. May sakit ba si, si Lacson? Kesa doon sa nagbanggit ka ng pangalan na may pruweba ka, sila matatakot sa'yo. Your Honor, kadalasan po kasi kapag nagbabanggit po kami dito, minsan po nagagamit po ng iba't ibang ahensya para kasuhan po kami. Yeah, Hindi pa po but- kami... Nevertheless, you will submit that to the committee, di ba? Kasi may subpoena Yes po, doon sa yes STECOM po, kami. Your Honor. Yes po, Your Honor. Okay, Pero di ba pagka ganyan, may immunity ka, may parliamentary, sa bagay, sa mga senador lang yata yun, ano? Di ba pwede silang isakop doon? Total nasa session sila ng Senate. Yung mga nakakaalam ha, hindi ba sila sakop ng immunity pag nagsalita sila dyan? kindly submit it to us. Mr. Chair, Yes, Senator Risa. Ito, salamat. dito ako banda na bubwisit eh. Halata mong politics na naman ito eh. Your Honor. Yes po, Your Honor. O kindly submit it to us. Mr. Chair, Yes, Senator Risa. salamat Mr. Chair. Kung pwedeng itanong kina Mr. at Ms. Diskaya kung yung 2 dokumentong isusumite nyo na sa komite also covers projects na pinasukan ninyo with government mula 2016 hanggang 2022. Tamo, ang goal kasi nito politics na naman eh. Dito ako nabubwisit eh. Sabihin akong sabihin, it doesn't matter. Basta lahat yan covered, lahat yan.
investigation lahat yan, i-cover lahat yan. Kahit beyond pa ng 2016. Dito kasi halatang halata na ng, ito nagpapa, pag may mga partido kasi talaga eh. Yung ganyan eh. Ipipilit nila na, ito, bandang ito, medyo mag-aano naman ako sa mga Duterte ha. Kanina pinagbintangan ko si Sara Duterte na siya yung may pakana nung kay Zaldico, di ba? O ngayon naman, ito naman, para maging fair naman, aanuhin ko naman to. Ayoko kasi ng ganito. Na parang namimili tayo kung sino lang yung isasangkot. Huwag ganyan. Basta lahat yan. Ba't kailangan 2016 hindi, lahat yan. Bakit tayo mamimili? Kasi may political agenda na naman ito eh. Yan ang dapat tanggalin dahil dyan nagkakandalo-loko. Parang yung kay Zaldico may political agenda din. Kaya nga sa susunod sa 2028, huwag na kayo magboboto ng mga may kulay. Kasi ganyan ang ginagawa nila. Ba't kailangan markahan mo ng date na from 2016 to 2022? Diba? Wala kang pakialam doon. Lahat sasabihin. Hindi na yung ganyan na kailangan markahan mo pa yung date. Para magamit nyo na naman sa election yan na kayo na naman ang magiging bida. Ito ang ayoko sa lahat eh. Nagiging political kasi eh. Okay lang sana kung sinabi niya, kasama dyan yung from past administrations pa. Okay lang yun. Pero yung i-specific mo, halata ka eh. Salamat, Mr. Chair. Kung pwedeng itanong kina Mr. at Ms. Diskaya kung yung dalawang dokumentong isusumite nyo na sa komite also covers projects na pinasukan ninyo with government mula 2016 hanggang 2022. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman sila 2016 nag-start eh. Beyond dun pa, di ba? Beyond pa sa 2016. Siguro medyo lumakas-lakas sila ng konti ng 2016. 'Di ba? Pero kung halimbawa malakas sila ng 2016, 2022, it doesn't mean absuelto na yung mga ginawa nila beyond 2016. Kaya mahina lang 'yon, kaya barya lang ang kinita, nagnakaw pa rin sila noon. 'Di ba? Kailan ba sila sa interview ni Julius Babaw, nag-DPWH sila beyond 2016 eh. Kaya hindi ko nakukuha itong gustong palabasin ni Riza Hontiveros. Wag muna natin lagyan ng kulay. Hinahabol niya talaga yan eh. 'Di ba? Hindi ako okay 'yon, isama 'yon. Pero wag mo naman ipalata dito na pinupolitika mo. Your Honor, pinasa na po sa inyo po yun nung misis ko po, yung hiningi po ninyo na subpoena po para doon sa po niya, company niya. Kamukha talaga ni Michael B, no? Saan po yun? Pero meron din po kami. Tinaw pag humarap. Michael B talaga eh. Di po. So, categorically... Ay, di pala dala. Kasi, ang sa pagkaalam ko po, hindi nyo pa sinasubmit yung ledger or list nyo ng mga proyekto mula 2016, 2022. Paki-confirm lang, Ms. Diskaya. Pasa na, di ba? Ako ba? Or si Curly? Ako. Oo. It was attention to me, the letter. So I passed it. Kailan yun? October 21, it was received by the Senate. Si Michael B. Documents except for the ledger. Kasi I don't have any personal knowledge on the ledger na hawak ko. So, including po projects from 2016 to 2022 until 2025. Up to present. Okay po. So, including Talagang kaila 2022. 2016. Duterte lang eh. Yes, for Alpha and 2022 Omega. projects. As For? Alpha and Omega as requested by Just the for Senate. Alpha and Omega. Pero alam nyo ang nakakalungkot dito, men. Beyond 2016, meron pang mga iba eh. Parang dapat singilin din yun eh. Pero dahil, yan nga, politics eh. 'Di ba? At parating na ang 2025, 2026, 2027, may 3 taon pa para mag-ipon ng bala. Diyos ko, Pilipinas.
Hindi po, okay, good po kung nasubmit nyo na yung Alpha and Omega from Yes po. 2016 to 2022. Pero Yes. ang hiningi ko po nung hearing na iyon ay mga proyekto ng lahat ng mga kumpanya nyo I from was just 2016 complying to whatever 2022. was on the list that was requested from Alpha and Omega. Then, Mr. Chair, I welcome na nakapag-submit na po sila for 2016 to 2022 partial. So, standing pa rin po yung request ko that they submit the other projects ng iba pa nilang mga kumpanya besides Alpha and Omega still for 2016 to 2022, Mr. Chair. Tsaka ang maganda, no, men. Let's say, boboto kayo. Yung walang partido-partido na ganyan. Para lahat, aware sila na hindi sila sasaluhin ng kasamahan nila pagka gumawa sila ng kalokohan. Kasi dyan sa partido-partido yan, nag-i-start yan eh. So, kindly submit the ledger and can you now name the personalities na related sa ledger na dala ninyo, ledger or voucher? Your Honor, okay lang po ba isasubmit na lang po namin sa inyo? Babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Opo. Ang nandito po ay si... Oo. Si ano po, si Kong Roman Romulo. Romulo, di ba malapit kay Biko yun? Si Kong Marvin Rillo. Si Kong Dean Asistio. Kong TV, wala. Si Kong Patrick Vargas. Si Kong Marivic Pilar. Si Kong Jojo Ang. Si Yusek Terence Calatrava. Si Yusek Bernardo. Ito lang po ang naano ko po. Amounts at saka dates. Arjo, tayo din, ba't wala? Ay, okay lang po yung honor kung ano na lang po, executive session na lang po para po sa... Submit na lang. Alam mo, supina. Ay, isasubmit na lang po namin po. Ito po. Submit. Ganun din yan, bababasa rin. Basahin mo na lang. Marami. Hindi ako makarelate sa'yo. Your Honor, okay lang po ba isubmit ko na lang po kasi masyado pong mahaba. Never mind. Submit na lang. Ganun din yan eh. Pahirapan pa, may pang magbabasa. Ano ito, yung amounts? Pati Okay. Your Honor, umpisan ko na lang po kay Yusek Terence Calatrava. Ano po, ito po yung mga date niya. Date. Ang date po niya is December 11. December 11 is... Putyang gulo. Mas maganda to, sir. Sa'yo mo. At, Ito. Yan. wait. I don't... Forward nga natin. Honor, December 11, 2024 po, 30% po, kay Teres Calatrava po ito. 30? Tapos nung December 11 po is another 30% ulit. Of what? Of, ano po to, parang 100 million at saka 50 million. So 30 30% of 100 million. Yes po, Your Honor. 30 million. And then, March 25 is another 15 and 30%. May project yan naka-indicate kung anong project. Yes, Your Honor. Sige, anyway. Sige, proceed. December, Anyway, March 31. so yan lang naman ang point lang naman ng vlog ko na ito. Nagpo-promote ako, wag tayong pumanig kahit kanino. Then I'm so sure kahit saang panig yan, merong ahas diyan, merong anay diyan. Maniwala kayo sa akin. Kasi nakikita ko, nalulungkot ako sa social media.
tayo ang nag-aaway. Ang pinag-aawayan natin, alam mo kung ano, kung paano ipagtanggol yung mga idol natin. Na hindi dapat. Yun ang ano, dito muna tayo sa ano, sa pagtuligsa muna. Kasi anong nangyayari, tutuligsain to, din ipopromote si ganito. 'Di ba? Pinaglalaroan na lang tayo ng mga yan eh. 'Di ba? Sa Pilipinas tayo maging loyal. Huwag sa mga kung kani-kanino. Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.